October 27. So ito po ay mga watchlist orders. Yung unang dalawa na binanggit ko ay against the former President, Gloria Macapagal-Arroyo. Yung pangatlo naman na binanggit ko, against the former President and the former First Gentleman. Bakit po kayo nagpalabas ng watch list orders na nauukol sa dating Pangulo? Ano pong dahilan ng mga dahilan? Meron ho kasing mga mabibigat na kaso na na-file sa Department of Justice. Ito po yung plunder cases. Tatlo po yung plunder cases against the former President, and meron naman po dalawa na electoral sabotage cases against the former President and even against the former First Gentleman. Kayo po ba'y nagsagawa ng isang listahan itong mga cases na ito na inyo nabanggit? Meron ho akong hiningi na parang matrix of these cases filed with the Department of Justice against the former President. Pinagawa ko po yun sa National Prosecution Service. In a matrix form ho yan para mas madali po na makita. Meron po. Request permission to approach the witness, Mr. President. Proceed. Aking pong pinakikita sa inyo. Sound. Aking pong pinakikita sa inyo itong listahan. Ang nakasulat po sa itaas ay status of cases filed in the Department of Justice against Gloria Macapagal-Arroyo. Ito po ba tinutukoy niyo yung listahan? Dated what? Does it bear a date? As of October 27, 2011. October 20. Thank you. Yeah. Thank you. Welcome. Opo, ito po yung matrix na nanggaling po sa National Prosecution Service na pinipare po ng aming Prosecutor General, Claro Arellano. Okay. Dito po sa ibaba nitong dokumentong ito na minarkahan kaninang umagang exhibit Nonapol L, meron po ritong nakalagdang Claro A. Arellano, Prosecutor General. Kilala po ba niya itong lagdang ito? Opo, kilala ko po ang pirma niya. Okay. Would the defense stipulate that We will not only stipulate, we admit that the document being shown to the witness is a genuine document, Your Honor, thank you. to save you the problem of authenticity. Nasabi ninyo kanina, kayo ay nagpalabas ng tinatawag na watch list order. Kung hindi po ako nagkakamali, ang sabi niyo ay dalawang order. At ipinakikita ko po sa inyo itong may nakasulat ng watch list order number 2011-422 at watch list order number 2011-422 rin. Ito ba ang tinutukoy ninyong dalawang watch list orders? At ito po kay kanina minarkahan na exhibits Nonapol M at Nonapol M-1. Opo, itong una pong dokumento na pinapakita nyo sa akin, ito po yung unang WLO, original WLO dated August 9 na aking pinalabas po against the former President. Ito naman pong pangalawang dokumento na pinakita nyo sa akin is the amended order dated September 6, is the amended WLO dated September 6 na pinalabas ko rin po against the former President. Would Defense Counsel favor us with the same admission in respect to these two exhibits? Very willingly. Thank you.
Kanina pong umaga, meron ding isang watchlist order na minarkahang Exhibit Nonapol N 2011-573. Akin pong pinakita ito sa inyo. Ito ba'y nakikilala nyo? Opo, ito po yung pangatlong WLO at ito po ay pinalabas ko against several na mga respondents. So hindi lang ho ito against the former president, meron din po mga iba pang mga personalidad na kasama dito sa WLO. Sila po yung mga chinarge for electoral sabotage case. Now, kasama po dyan yung former first gentleman, kasama yung former COMELEC chairman, etc. Same admission? Admitted. Thank you. Dahil po na ang ating dating Pangulo ay nakasama doon sa tatlong watch list orders na aking ipinakita sa inyo, meron po bang hakbangin na ginawa ang dating Pangulo na nauukol po dito sa mga watch orders na ito? Humingi ho ng permiso yung dating Pangulo. Humingi ho siya nung tinatawag na allowed departure order sa akin. Dahil nga po merong watch list orders laban sa kanya. Kung natatandaan ko po, yung unang request niya for the issuance of an allowed departure order pursuant to the provisions of Circular Number 41 ay ang petsa ho nun is September 21. At nasundan pa ho ng dalawa pang mga sulat reiterating yung request na kung pwede daw po payagan siya na makaalis ng bansa. Again, may I approach the witness, Mr. President? Please do so, and may I suggest that counsel is free to approach the distinguished member of the cabinet. Thank you, Mr. President. Pinakikita ko po sa inyo ang tatlong liham na kaninang umaga ay minarkahang exhibits Nonapol O, Nonapol P, at Nonapol Q. Ito po ba ang mga sulat o liham na tinutukoy ninyo? Opo, ito po yung tatlong liham dated October 20, 21, and 24 na pirmado ho lahat ng dating Pangulo. At meron nga po dito na yung dalawa po ay may mga, ito pong tatlo may mga attachments. Okay. Same admission? Thank you. Kunin natin yan. P. Bukod po dun sa tatlong liham na pinakita ko sa inyo kanina, kayo po ba ay nakatanggap ng liham na nagbuhat sa manananggol ng dating Pangulo? Opo, natatandaan ko po na after the third letter requesting permission to travel abroad, nag-submit din po yung isang abogado ng former president, if I'm not mistaken, si Attorney Anacleto Diaz, na basically inuulit din yung request na payagan at may sinubmit po silang sort of final itinerary daw nung balak na alis ng bansa. Pinakikita ko po sa inyo itong liham na nanggaling kay Atty. Anacleto Diaz na kaninang umaga ay nang markahang Exhibit Quadruple R. Ito po bang tinutukoy ninyong sulat na galing sa manananggol ng dating Pangulo?
Opo, and ito po yun na pirmado ni Attorney Anacleto Diaz at meron pong isang attachment nakalagay itinerary sa Part 1 and Part 2, persons accompanying President GMA. Same admission? Same admission from the defense counsel? Yes, Your Honor. Thank you. Pagkatapos po ninyong matanggap yung mga liham na galing sa dating Pangulo at yung ika-4 na liham na galing naman sa kanyang manananggol, ano po ba ang mga hakbang o hakbangin inyong ginawa ukol sa hiling ng dating Pangulong siya ay makapaglakbay sa ibayong dagat? Okay. Ang una ko pong ginawa ay in-evaluate ko po yung mga sulat na yan at nagpatulong din po ako kay Secretary Enrique Ona, ang ating Secretary of Health, para dun sa pag-iintindi nung nakakabit o naka-attach na medical abstract. Meron ho kasing isang medical abstract dyan na naka-attach sa isa sa mga 3 letters po yon. So, pina-explain ko po sa kanya. Kasi nga po, yung pangunahing dahilan na sinasabi ng dating Pangulo kung bakit kailangan daw po niya na makaalis ng bansa ay dahil nga daw po sa magpapagamot siya. So, para ho sa akin, importante hong malaman ko kung sapat po yung dahilan na yan. Dahil nga po under Circular number 41, bagamat nga may WLO, anyone who is the subject of either an HDO or a WLO ay pwedeng humingi ng permiso na makaalis basta ba merong i-cite na exceptional reasons para makapag-issue po ang Secretary of Justice nung tinatawag na Allowed Departure Order or ADO. Ano po ang pinaghantungan ng inyong pakipagsangguni sa Secretary. kalihim ng Department of Health? Okay, ang kanya pong pananaw, ang kanya pong opinion, and we can say that he's an Sige po, expert sige po. kasi nga po siyang pangunahing government physician. Ang sabi niya po, base dun sa medical abstract sa pagkakadescribe at saka binisita rin niya po yun si former President GMA sa kanyang tahanan sa Libis. Ang kanyang opinion is that hindi po life-threatening yung kondisyon ng dating Pangulo at wala rin pong medical necessity na kung anuman ang pangangailangan ng dating Pangulo ukol sa kanyang kalusugan, yung kanyang complaint, nagpa-opera ho kasi siya months ago, ay pwede daw hong matugunan dito sa ating bansa ng ating mga local doctors. At this juncture, Your Honor, may it please the Court, Your Honor.